samahan niyo ako magpapawis at maglinis ng bahay for today's video. Ilang araw kasi masakit ang puson ko dahil sa dysmenorrhea, kaya tamad na tamad akong magkikilos. At habang naguhugas nga ng plato itong Nigel ko, at ito, sitting pretty naman si Vico, ay naisipan ko nga magpapawis at ito nga, maglinis nga ng bahay mga be. Marahil sa mga talagang nakakakilala ay magtataka na ganito na pala yung sitwasyon ko ngayon. Pero yung iba na mas updated talaga sa kalagayan ko ay matutuwa na nakikita nila akong ganito ngayon. Tama po kayo mga be, sa awa tulong po ng Diyos, mas okay po ang kalagayan ko kumpara po noon. Noon, hindi ko nagagawang maglinis ng bahay na ganito. Pirmi lang ako nakaupo, nakahiga, maghapon, ganun lang. Lalo na kapag sumusumpong na yung sakit ko. Kahit nga kutsara, hindi ko mahawakan eh. Paralyze ang buong katawan ko na ang tanging nagagalaw ko lang ay ang bibig at ang mata ko. Pero tignan nyo naman ngayon, awa tulong ng Diyos, nakakapaglinis na ako ng bahay kahit paano. Tapos minsan-minsan, nakakapagluto na rin ako. Pero laging hiling ko pa rin sa Diyos na sana wag nang sumumpong ulit yung sakit ko. Ganun naman ang buhay mga be. Minsan mararamdaman mo malakas ka. Minsan naman mararamdaman mo mahina ka. Ganun pa man, tuloy-tuloy lang ang buhay. Hanggat alam mo, humihinga ka pa, laban lang. Tandaan mo, habang may buhay, may pag-asa. At una't higit sa lahat, wag natin kakalimutan syempre ang pagdadasal. Marami kasi sa ating mga tao ngayon, puro tayo reklamo. Madalas, palagi nating hinahanap kung ano yung wala. Kaya ayun, hindi natin napapansin kung ano yung meron. Kaya yan ang isang natutunan ko sa buhay mga be. Bakit ko titignan kung ano yung mga bagay na wala ako? Kung alam ko rin naman na meron naman akong mga bagay na wala rin naman ng iba. Kaya nga mula noon, tinanggap ko na kung ano ako, kung sino ako, at kung ano lang ang meron ako. Yan ang isang bagay na pinagmamalaki ko para sa sarili ko mga be. Sa awa tulong ng Diyos, nananatiling positibo ako sa kabila ng pinagdadaanan ko. Bakit ako malulungkot? Bakit ako madedepress? Bakit ako manlulumo? Dahil sila ganyan, tapos ako ganito lang? Yung iba nga ang lakas-lakas, ang yaman-yaman, pero mag-isa lang sa buhay eh. Tayo, naging ganito man ang buhay natin. At least, nasa paligid natin yung pamilya natin. Palagi nyo tatandaan mga be, kung minsan nakakaramdam ka ng lungkot o kaya kalumbayan, huwag ka makalimot magdasal, tapos isipin mo yung mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Ay nako, sure ball yan, effective yan, sinasabi ko sa'yo. Ay sos, puro na pala tayo drama sa buhay. Ituloy-tuloy ko na nga tong paglilinis ko at baka magkaiyakan pa tayo. Pero kidding aside mga be, kaya ako in-upload tong video na to ay para ma-inspired kayo. Para kung sakaling may same case ng pinagdadaanan ko, ay kalimutan ang pagiging hopeless mo. Panoorin mo to, tignan mo ako. Malay mo, mas malala pa pala yung sitwasyon ko kaysa sitwasyon mo. At dahil pagod na nga tayo, pwede naman magpahinga. Parang sa buhay lang din. Pag napagod ka, magpahinga ka, magdasal ka, tapos mag-recharge ka ng katawan, puso at saka isip. Kapag nakapagpahinga, laban ulit. Pero wag kang susuko. Tandaan mo, sa buhay, hindi naman pwedeng puro pasarap lang. May pagkakataon, mararamdaman talaga natin yung hirap, yung lungkot, yung sakit. Gaya nga ng mga oras na to at ina-allergy na ako. Kaya ayan nga at nag-face mask muna tayo. Nalalanghap ko na kasi mga alikabok eh. Pero tandaan nyo, alamang alikabok yan. Ay, anumang pagsubok yan ay pagsubok lang. Kaya wag tayo magpapatalo, no? Paano mo maaakyat ang dulo ng hagdan? Kung sumusuko ka na agad, nasa unang baitang ka pa lang. Mas masarap mabuhay kapag may konting hirap, mga be. Mas nalalaman natin kung sino yung totoong taong nagmamahal sa atin. Mas na-challenge tayo. At higit sa lahat, mas nakakaalala tayo syempre sa Diyos. Gano'n naman talaga tayong mga tao eh. Aminin man natin sa hindi, nakakausap lang natin siya kapag kailangan natin siya. Tinatawag lang natin siya pag may mabigat tayong problema. Kapag wala na talaga tayong matakbuhan. Kapag wala na tayong jowang makausap o kaya naman pamilya o kaibigan na matatakbuhan. Siya ang nagiging last choice ng mga tao. Nakakalungkot lang kapag nasa taas tayo at sagana sa buhay, hindi man lang natin siya makausap o mapagpasalamatan. Eh kasi nga, sagana, maraming pera, kaya ayun, hindi siya maalala. Hindi lang sa usapang pera ha, kapag malakas tayo or wala tayong nararamdaman sakit sa katawan, hindi din siya maalala. Maaalala lang natin tumawag sa kanya pag talagang hindi na natin kaya. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay mga be. Pagising mo ng umaga, bago ka magreklamo dahil wala pa yatang almusal, ipagpasalamat mo muna yung magdamag na pag-iingat niya sa'yo. Pagpasalamat mo muna yung bagong umaga at bagong pag-asa. Tandaan mo, hindi lahat nagising ngayong umaga. At sobrang blessed mo dahil
Sinisilayan mo pa ang ganda ng umaga. Binigyan ka pa niya ng pagkakataon na makasama ang pamilya mo. Binigyan ka pa niya ng pagkakataon para maitama yung mga mali mo. Palagi mong iisipin na swerte ka. Pagdilat mo pa lang ng umaga, swerte ka. Nakita mong nakangiti at malakas ang anak mo, swerte ka. Nakakalakad ka ng normal, nakakatayo ng normal, swerte ka. Lagi kang tumingin sa kung ano yung meron ka. Huwag mong titignan kung ano yung wala ka. Tandaan mo, hanggat lumalaban ka ng patas sa buhay, nagtsatsaga ka, nagsisipag ka. Hindi man ngayon ang panahon, pero mabubunga din yan. Yung kalamansi nga, ang bilis mamunga eh. O paano mga be, hanggang dito na lang muna for today's video ha. Sana kahit papano ay na-inspired kayo ng video na to. Tag-mention mo na kung may kakilala kang katulad kong may pinagdadaanan sa buhay ha. Tapos sabihin mo sa kanya, swerte siya. Maraming salamat sa panonood. Follow and share for more. Okay, bye!